Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Main office ng iglesia. Napaka-importante ng boto ng Iglesia ni Cristo sa local government, sa congressman. Napaka-importante po niyan. Hindi natin mapapagkailayan. Black voting po sila. Makuha mo yung iglesia, medyo konti na lang ang, alam mo yun, konti na lang ang ilalaban mo. Kasi malaking factor yun eh. Malaking factor. Talagang konti na lang ipaglalaban mo dun pag nakuha mo na ang matamis na oo ng iglesia. Sana makuha ni Mocha. Hindi, alam nyo, yung mga kapatid natin sa iglesia, maaasahan nyo si Mocha. Yan ang masasabi ko sa inyo. Mocha has the servant heart. Yan ang isang bagay na sigurado ako, more than anything else. Servant heart to yan si Mocha. Hindi, ako ho, taas ang kamay ko dyan. Suko ako. Ibang tao. Yan ang talagang servant. Kaya, sabi nga yan, ginto yan pagdating sa politika. Ginto si Mocha pagdating sa ano. Sana suportahan ninyo dahil hindi ho niya kayo bibiguin. Pag yan nagsilbi sa mga Pilipino, matik yan. Talagang katulad yan ni Pangulong Duterte. Talagang magsisilbi. At higit sa lahat, your choice yan. Talagang, ang ano niyan, gusto lang niya maayos ang Maynila. Kasi taga Maynila po. Lumaki usam si Mocha sa Maynila. Diyan nga sa UST. Tanda ko, sinusundo ko yan dyan. Bago kami mag-show. Alam ko rin, dyan din ang bahay niya. Hinahatid ko rin yan after show. Talagang dyan na lumaki. Dyan na namulat ang pag-iisip ni Mocha dyan sa malapit sa UST. Sa district dyan. Kaya sana, kumamarapatin nyo po. Ako po ay nakikiusap, humihingi ng inyong basbas. Sana po ay si Mocha ay inyong ma-consider na suportahan. Dahil walang nasa isip si Mocha kung hindi ang mga taong bayan. Yung mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga nanay. Grabe malapit po yan sa nanay. Anyway, tuloy natin itong balita na ito. Pasok. Saan sumabit si Ko? Bilang Appropriations Committee Chairman, si Zaldico rin ang pinuno ng House Delegation sa Bicameral Conference Committee, ang grupo na gumawa ng pinal na bersyon ng General Appropriations Bill. Yan, siya rin ang mismong pinuno diyan sa House yung kasi 'di ba merong halimbawa sa Senate si Grace Po, yung parang ano niya, si Senate President, si Grace Po yung pagdating sa finance, si Speaker, tapos ang pinuno niya pagdating sa pag-aayos ng budget si Zaldico. So talagang makapangyarihan to si Zaldico. Kung tanda po ninyo, sa BICAM nangyari ang maraming milagro sa budget. Ayan. Sa BICAM nangyari ang maraming milagro. Pag sinabi mong milagro, maaaring mabuti yan, pero maaari ding masama yan. Diba? Pag may milagro kang nangyari. Kasi maraming ibig sabihin niya. Pwedeng alam mo yun, may good news, milagro kasi gumaling ka. Ganun.
O di kaya pag may milagro, may nawala. Diyan daw, sabi ni Ed Linggaw. Po ng paglobo ng public works budget ng 288 billion pesos. Nako, DPWH lumobo ng 288 billion. Hanlupit mo. Sinong pinuno sa House? Si Zaldico. Anong merong negosyo si Zaldico? Ayon sa balita ng News 5, hindi po ako nagbalita, News 5. Anong negosyo ni Zaldico? At ang pagbawas ng pondo ng maraming social services gaya po ng DSWD, edukasyon, agrikultura at ang PhilHealth. Samantala, pinasok naman ang 26 billion pesos na pondo para sa AKAP, ang ayuda para sa kapos ang kita. Kaya pala nung Disyembre, habang ako'y kumakain ng ichiran, saka umihinom ng hot sake, nakikita ko lumalabas itong si Zaldico, pinagtatanggol yung AKAP. Talagang, sabi ko, ngayon ko lang napagtanto na somehow, I think, he was so defensive sa AKAP. Maybe, pinupunan na siya ng leadership ng Kamara o di kaya ng Presidente ng Pilipinas pagdating dito sa bakit ang laki ng AKAP? Bakit nawala yung kasi nabawasan yung sa 4-piece tapos ang laki nitong AKAP? Kaya mapapansin ninyo, may biglang labas na statement si Zaldico pagdating sa AKAP. Naku po. Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit siya nagbigay ng matitinding statement? Naging defensive siya dun sa AKAP? Ito kaya ang dahilan kung bakit siya sinasabi ni Ed Linggaw na na-oust? Na hinala ng marami ay pork barrel lamang ng mga congressman at mga senador. Lahat po ng mga ito naging sobrang kontrobersyal at kinailangan ng damage control ng Malacanang. Naku po, nag-damage control ang Malacanang. Gago! Ibig sabihin, talagang there is a damage. Kasi hindi ka naman magda-damage control kung walang damage. Para bagang flood control project kung walang flood. Kaya mo nga nilagyan ng flood control project eh. Flood control. Kasi nga, may flood. Ito, damage control, ibig sabihin may damage. Kaya sabi daw ni Ed Linggaw, nag-damage control itong Malacanang. Ang tanong ng karamihang Pilipino ngayon, eto bagang damage control na ito, ito hubang hakbang ng Pangulo na control ay ang pagsibak kay Zaldico? Oo nga. Ano sa tingin ninyo? Nag-line veto ang Pangulong Marcos sa halos 200 bilyong piso na mga proyekto. Nako po. At sa huli, mukhang si Ko ang unang nalaglag dahil sa sigalot sa budget. Yun ang matindi dito. Dahil ba dyan sa damage control, ang unang nakontrol, ang unang tinamaan ng hinagpis ng presidente ay walang iba kung hindi si Zaldico. Ano kaya? Puwersahan to? O kaya binigyan siya ng pagkakataon, Zaldico, alis na. Ano sa tingin ninyo? Sabi nga nung hindi, ako, nag-iisip lang ako, malaro lang yung isip ko. Ano kaya ang dahilan kung bakit siya ang naging damage control? Siya kaya ang talagang naging damage control ng Pangulo? O di kaya sacrificial lamb? Hindi kaya may nagawa talaga siyang hindi maganda? O baka naman merong onsehang naganap? Ano po ba kaya talaga ang dahilan? O baka naman all of the above? Hindi natin alam. Gago! Kayo ang mag-comment. Ano sa tingin ninyo ang tunay na dahilan? Parte ito ng damage control ng presidente. Kasi posible rin naman eh. Posible rin naman na parang tinamaan ako dun .
Maaaring advice sa kanya, sa presidente. Medyo hindi maganda 'yung nangyari sa budgetan. Kailangan kang may gawin. Kailangan kang merong sibakin or else baka hindi ka abuti ng katapusan ng iyong termino. Kasi pwedeng ganun eh. Kasi tandaan ninyo, matindi ang ginawa ng INC. Matindi. Nayanig po ang politika sa Pilipinas, even if they are saying this is not a political rally. Nayanig. Kasi mantakin mo, 1 million lang ang estimate nila. Inabot ng 1.8 ang estimate. Mga kababayan, we were there. Nagulat talaga ako sa sobrang dami. Ang layo ng tinigilan namin para makalapit lamang doon sa stage. Ang layo. Tapos pag palabas ka, ang layo. Yung iba nga, sinasabi nila sa UST na nagpark eh. Alam mo, yung sasakyan namin, ang layo, hindi na nakalapit. Talagang naglakad muna kami ng sobrang haba bago kami makapunta doon sa sasakyan namin. Talagang sobrang daming tao. Nayanig ho talaga ang gobyerno sa nangyari kanina o kahapon dahil ho dito sa rally na ito. And I think, ako, ito lang if this is a damage control of the president, this is a good move from the president. I think, Mr. President, someone advise you na okay yung advice niya. Nasibakin mo yung na-involve dito sa budget na to. Wala naman tayo sinasabing merong katiwalian si Zaldico ha. Hindi natin sinasabing may katiwalian si Zaldico. But definitely, someone has to, alam mo yun, face the consequence noong fiasco na nangyari dito sa budget. Di ba? At kitang-kita naman po natin sa mensahe pa lamang ni Marcoleta, kahit yung isang nagsalitang ministro, ang ganda rin nung sinabi, hindi ko na lang mai-play. Hinahanap ko yung video eh. Ang ganda nung sinabi niya na talagang naghihirap na mga Pilipino, wala nang nangyayari, pakinggan nyo kami mga ordinaryong Pilipino. Totoo. And if this is a damage control, this is a good move from the president. Honestly good move sa akin to. Kasi tama nga naman. Kasi baka sabihin ng iba, baka bakit ang tao lang. Kaya natin, wag muna natin kasi kung ganyan tayo, judgmental kagad tayo, di wag na tayo mag-criticize. Di ba? Huwag na tayo mag-criticize kung ayaw din naman natin maniwala sa mga gagawin ng gobyerno. Kaya nga natin kinikriticize ang gobyerno, kaya natin sinasabi yung mga hinaing natin sa gobyerno for the government to change. Di ba? Kung ayaw naman natin, pag may nakita tayong change, ayaw natin tanggapin, may problema tayo. Para na rin tayong mga komunista na kahit nagbabago na, may masama pa rin nakikita. Hindi natin alam. Pero gayon pa man, this is a good move from the president. This is a good move. Kung totoo nainis siya, nagalit siya dahil palpak nga naman yung ginawa sa budget, di natin alam. Okay? Kaya ang natin dito, or maybe the other side of the story is mukhang napapraning to si Romualdez. Kasi nakita niya galit na galit ng taong bayan sa katarantaduhang ginawa nila. Not only dun sa budget, pati ginawa ng katarantaduhan ng Quadcom, ginawa ng katarantaduhan ng committee ni Chua, ginago ang ating presidente, dating presidente, at ginago rin si BP Sara Duterte. Di ba? Baka natatakot na itong si Romualdez. Kaya siguro, paari kung ganito yan. Dalawa lang naman yan eh. Ang presidente o si Romualdez. Si Marcos o si Romualdez. Sabihin na natin, kunwari yung isang option na si Marcos talaga ang sumibak dito kay Zaldico. Maybe because damage control.
O sabihin natin walang alam ang presidente dito. Sabihin na natin walang alam. It's all about si Speaker Romualdez. Sa tingin ko napapraning na si Speaker Romualdez. Natakot. Natakot sa INC dahil sa nangyari dito. Sa rally, talagang natakot na siya. Kaya kailangan magpakita ako ng kunwari, nakikinig ako. Pero hindi hutanga ang INC. Magmamatsyag pa rin po yan. Sisiguraduhin talaga nila na yung ginagawa nito ni Romualdez maituwid. Ika nga. Hindi lamang po malinaw kung meron pang ibang malalaglag. Naku po, patay tayo dyan. Sana meron na. Okay, sana meron. Ano kaya masasabi ni Cathy Binag? Banat Bay, bakit naman si Cathy Binag? Hindi, kasi tinanong natin si Cathy Binag eh. Ano masasabi mo sa pagkasibak ni Zaldico? Tinanong natin yan kay Cathy Binag. Ito na yung interview natin kay Cathy Binag. Isasaksak natin dito. Panoorin nyo ito. Kasama natin si Ma'am Cathy. Hello po, magandang araw po. Magandang araw sa isang gwapo na nakilala ko na rin finally. Sinungaling pala ito si Madam. Anyway, Madam. Grabe sinungaling. Pogi ba yan? Pangit niyang animal na yan. Itsura pa lang, tinan mo, laki-laki ng salamin. Ano ba yan? Nagmumotor ba yan? Nagbibisikleta? Puti na lang, ang ganda ng mikropono mo. May banateros ka ng ganyan-ganyan, ha? Cathy, ano po ba ang dahilan kung bakit nandito kayong sumusuporta sa rally ng INC? Wala ka nang pakialam doon kahit ano pa dahilan niya. Si Raulo ka pala eh. Tanong-tanong ka, hindi, biro lang. Alam mo kung mag-iisip ka ng mas malalim tsaka malawak, yung call nila for peace is peace para peace sa ating mga pag-iisip na matanggal na and mawala na yung korupsyon sa ating gobyerno, mawala na rin yung masamang elemento sa ating bansa. Opo, sino kaya yung masamang elemento na yun? Si Zaldico ba yun? Ako nagtatanong lang ha. Naman magkaroon ng pag-iisip na tama ang ating mga leaders dito sa Pilipinas nang magsilbi sila ng tama para sa mamamayang Pilipino at sa ating bayan. Kaya sinusuportahan ko sila. Antaray? Ako kaya sinusuportahan mo din? Naka ng meme. Gago! Iba yung tingin ni mama mo. Parang gusto ko lapain. Gago! Ay, naku, madam. Huwag ganyan. Huwag ganyan yung makatingin ng ganyan, ha? Ano oras pa po kayo dumating dito? Bakit ba pinatanong mo pati yan? Parang, ang gago nito, di ba? Ano bang pakialam mo kung ano oras siya dumating dyan? Jowa? Jowa? Anak ka ng wewe, oh. Bakit ganyan makatanong ka? Pakialam mo. Kagabi pa ako nandito, naka-check-in ako in one of the hotels here. Ay, naka-check-in. May kasama kayo? Wala. Anak ng landi mo! Ang landi-landi mo, Banat Bay ka. Gago! Anong pakialam mo kung naka-check-in? Bakit parang kinilig ka? Wala daw kasi siyang kasama. Baka kailangan niya ng security. Dati kung pulis, ay hindi. Biro lang, hindi po ako pulis ha. Dati po akong barangay tanod. Baka kailangan nyo ng security. Next time na mag-check-in kayo, kahit sa labas lang ng pinto. Pwedeng-pwede ako, Madam Cathy Binag. Landali! Nakaka-distract naman yung naka-check-in. Ito si Banat ba yan? Landi-landi! Gago! Nakaka-distract daw yung naka-check-in. Hayop ka, kapal ang mukha mo ha. Anyway, Madam, siyempre, ngayong araw na to, itong peace rally ng INC, talagang matagumpay. Higit pa dun sa 1 million na ni-expect natin, di ba? I think 1.5 na or... Hindi na makatingin si Banat ba yun? Hindi, alam mo, tama yung ginawa mo, huwag kang titingin. Pagka alam mo medyo marupok ka, huwag ka nang tumingin. Ang itsura pa naman ni Madam Cathy Binag. Alam mo ito, walang biro, nung akala ko talaga, si Ma'am Cathy Binag medyo may edad na. Hindi, walang biro. Kasi siyempre sabi niya, parang yung mga binabanggit niya, parang hindi ko nakilala. Siguro may edad na to. Tsaka akala ko malaking tao to. Yung, alam mo yun, yung medyo, alam mo naman, pag may edad na, medyo malaki-laki na. Nung nakita ko kanina, sabi ko, boto, papalo to si Madam. Oh.
At saka Slim Shady. Tapos ba, hindi pala siya yung parang chubby na malaking yung mukhang, hindi kasi alam ko naman nanay siya. Pero alam mo yung ganun, iba, sabi ko, grabe ito. Madam, Japanese po ba kayo? Natanong ko na kaagad yun eh. Kasi itsura niya parang may pagka-Haponesa, makinis. Almost 2 million. Anong sa tingin ninyo mangyayari after this? I hope, hindi na hope, dapat naman matauhan or magising ang puso't isipan ng ating mga leaders at pumili at gumawa ng tama. Madam, ngayon din meron pong breaking news which is pinababa. Ba, nauubo si Madam sa akin ah. Madam, naligo naman ako. Nagpabango rin ako. Hindi, pero walang biro ah. Mabango si Madam. Alam mo naman yung ilong ko pagdating sa mga ganyan. Kaya alam mo, nagpabango talaga ako. Kasi malayo pa lang naaamoy ko na siya. Sabi ko, kakaya naman, baka maamoy nito yung baking soda ko. Kaya magpabango ko. Ewan ko kung yung pabango ko yung nagpaubo sa kanya. Ni Sandro Marcos itong si Zaldico bilang chair ng appropriation. Ano po masasabi nyo dito? Well, sana pababain or tanggalin na rin nila yung mga nagkakos ng problema sa ating bayan. Nako. Katulad nung sa Ay, grabe yung banat na yun ha. Tinanong ko lang kung ano masasabi niya sa pagkatanggal nito kay Zaldico. Sana daw tanggalin yung iba. Madam, may kilala po ba kayo diyang babaero? Sa house? Kasi ako may kilala ako dyan eh. Oh, may kilala ako, may asawa na pero may jowang artista. Ay, artista ba yun o vlogger? Artista na rin yun. Wadcom na nang iinsulto sa ating mga men in uniform, Ay, mga nang iinsulto daw itong quad ko. especially ito si mga convicted criminal dapat Mahirap maging jowa ito si Madam Cathy. Yung smile niya biglang tumapang. Mahirap, delicate yung mga ganitong jowa. Yung bigla na lang nag-aamok. Kasi mukhang tumapang siya dito kanina pa, smile pa. Biglang tumapang. na binibigyan ng pagkakataong magsalita dyan at ipakulong na nila. Oh, galit na kagad, oh. Mahirap ito. Hindi ko kursunada yung ganito. Yung anong tawag dito, may tawag dito sa English eh, yung dalawa yung personality. Delicates to. Kanina naka-smile, nagpapakit sa akin. Tapos nung tinanong ko, pagdating sa camera, biglang galit na. Then, yeah. Pero ma'am, sa tingin niyo po ba? Oh, ayan, naka-smile na naman, oh. Oh, madam, yung ngiti mo masyadong delicates yan. Parang nakatingin si madam sa makapal kong labi, Ay, siguro, pakilo mo yan. Yayaman ka dyan. Sa makapal mong labi. Ito ay isang sacrificial lamb lang. Alam mo, possible, and I hope, Zaldico, kung gagawin kang sacrificial lamb, magsalita ka kasi kawawa ka, tsaka future. Galit na naman siya. Hindi ko talaga mapagtanto ito. Pag nakatingin sa akin, naka-smile. Pero pagka bumabanat, galit kagad. ng mga pamilya at anak mo. Sa tingin niyo Oo, kita mo, smile na naman siya, oh. Ewan ko kung nangaakit to. Buti na lang hindi ako tumitingin. Hindi, buti na lang talaga. Hindi ako, alam mo kasi hindi talaga ako, pagdating sa babae, focus lang ako. Hindi ako kasi distraction sa buhay yan. Hindi ako tumitingin, no? ba sapat na si Zaldico lang ang bumaba o dapat kasama ang Speaker of the House? Dapat kasama kasi sila yung back-to-back dyan eh. Di ba? Tag team yan eh. Oh, Yun. grabe. Mga katanungan mo, wala na sa hulog. Halatang-halata ka na natataranta ka, banat ba ya? Gago ka talaga. Gago! Yan, kasi, yan. So, yun lang po. Meron ba kayong mensahe sa mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa mga hindi pa po nagigising? Well, Bakit naman pagtulog na naman? Porket sinabi lang niyang natulog siya, naka-check-in siya. Pagigising na naman.
Ikaw talaga banat ba? Oo. Enough is enough. Alam mo, maawa kayo. Yung kamatis nga, magkano isang piraso? 60 pesos ba? Oo. Di ba? Saan ka naman nakakita? Mas mahal pa sa bigas. Parang bagay kami. No? Ano sa tingin nyo? Comment nyo nga dyan sa baba. Parating nyo kay Kati Binag, ha? Hindi, biro lang, biro lang. Madam Kati, binibiro lang kita. Huwag mo naman seryosohin sana. Seryosohin sana. So, alam mo yon, so tayo, hindi aasenso ang bansa natin kung pamumunuan tayo ng mga ganid at makasarili. At saka yung mga hindi nakaranas kasi ng paghihirap, hindi nila tayo maintindihan. Ma'am, lahat po ay nagtatanong kung kayo po ba ay single pa? Anong segue yun? Banat ba yan? Anong segue yun? Ang layo naman doon sa usapin ng Quadcom. Pambira. Sabi niya yung hindi nakakaramdam ng gutom yung mga ibang mga congressman, tapos biglang ang segue mo. Single po kayo, madam? Single forever. Di ba joke? Ano po ba? Anong single forever? Huwag naman ganun, madam. Baka maraming ma-frustrate yan sa sinasabi niyong yan. Ang inyong hinahanap sa mga kalalakihan? Naku po! Ano? Hoy! Beauty contest ba to? Hinahanap sa kalalakihan. Mga katanungan mo, Banat Bay, wala na sa hulog. May paninindigan? May paninindigan lang na pag ganun ka na kagad. Anak naman ng wedding, Banat Bay. Napatingin ka pa sa taas, may butike. Iniisip mo kung ikaw yung may paninindigan, ang kapal na mukha mo, ha? Gago! Wag ganun. Magagalit na naman sa'yo si Libayan yan. Ito pa naman si Libayan, talagang inggit to the max eh. Nag-1 milyon lang ako, nagalit na. Uy, Libayan, kung gusto mo, sabihan ko yung mga followers ko, subscriber ko, mag-subscribe din sa'yo. Alam mo, ako thankful ako. I'm so humble sa mga subscriber ko na nagpa 1 million ito. Sobra akong naha-humble sa kanila. Hindi po ako magyayabang. Ayoko po. Kaya nga ako, willing ako. Kung kayong mga subscriber ko, kung gusto ninyong isubscribe din si Atty. Libayan para hindi na siya mainggit. Pakigawa na lang po kasi ako naawa sa kanya. Sobrang inggit niya sa akin eh. Pwede po ba mag-subscribe din po kayo kay Atty. Libayan para naman yung mabawasan yung inggit niya? Kasi yun naman ang gusto niya kung ba't niya ako pinapansin kasi wala. Sabi niya nga wala daw akong kwenta eh. Wala daw kwenta yung argumento ko pero pinapansin naman ako. O ibig sabihin kung wala pala akong kwenta, I therefore conclude na kaya lang niya ako binabanatan, it's because of the followers. Kasi wala akong kwenta eh. Unless meron akong kwentang sa argumento ko, meron akong kwentang vlogger, papasinungalingan niya yung mga sinasabi ko. Wala nga daw akong kwenta eh. So therefore, ano lang ang nais niya? Baka kayo mga subscriber. Kaya ako na mismo makikiusap sa mga subscriber ko dito. Salamat po, nag-subscribe kayo dito at salamat po nung ako humingi ng suporta at sinubscribe nyo dito sa channel. Pero maari po ba ako uling humingi pa ng isang favor? Pakisubscribe na rin kay Atty. Libayan para hindi na mainggit yung mama na yun. Kawawa naman siya eh. Ayoko pa naman yung may ganyang nalulungkot. Gusto ko lagi happy lahat. Diba? Sabi nga ni Enrile, happy. No. Ito si may paninindigan. Ano pa gusto mo, madam? At may takot sa Diyos. Ay, patay tayo dyan. Apakaganda niya sinabi niyang yan. Fear of God, sabi niya. Alam mo kung bakit? Fear of God is the beginning of wisdom. Nakalagay yan sa Proverbs. Kaya mapaka-importante niyan. Ano ba ang kursunada ni madam? Una, may paninindigan. Tulad ko, mga ganun. May paninindigan. May takot din sa Diyos. Naku po. Madam, yan isang bagay na talagang pinaniniwalaan ko. Banat ba yung mga diskarte mo? Panluma na. Yun, napaka-importante nun. Kailangan may takot sa Panginoon. Yun, maraming salamat po, Ma'am Cathy. God bless, God bless. Ay, sarap naman ng may yakap pa. May Kasama natin. Ano yun? Bakit may pagyakap kasama sa interview ang pagyakap na yun? Ano to? Madam Cathy kasi wala namang